Dinosaur donut or pinakamalaking donut sa kalye. Yan. Ang ganda. Ito yung pinakasikat at pinakamatagal ng nagohopya dito sa buong Quiapo. Yung 4 na yung generations na naabutan nito dahil halos magwa 100 years na nga nilang ginagawa ang mga ito. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Anyelas. Muntikan niya ng masakop yung buong kalye kasi anyelas din yan. Pati yan, anyelas din. So, kilala sila sa mga pasalubong, yan, nandyan yan, 2 pwesto. Pagdating naman dito, ito yung nag-viral na street-style donut nila dito. May mga giant sila dyan, 35 pesos. So, kung tawagin yan, giant donut or dinosaur donut. So, meron din silang pilipit dyan, cheese roll, milky cheese donut, choconut, and choco coconut. Try natin yan mamaya. So, yung ginagawa daw nilang buchi ngayon, munggo flavor, meron silang 3 klase ng buchi. Itong munggo, ube, tsaka cheese. Gaano katagal maluto to, kuya? 2 minutes to. 2 minutes lang. Ayan, kaya umaangat na sila yan. Isa-isa na silang nag-aalsahan. So, ito na yung mga napili nating itatry natin ngayon. So, ito yung kanilang giant or dinosaur donut for 35 pesos each. Then, meron din silang pilipit, 10 pesos. Cheese roll, 15 pesos. Choconut, 3 for 20 pesos. Choco coconut, 3 for 20 pesos din. Then, dito naman sa milky cheese donut, 5 pesos per piece. Exciting. Napaka-colorful. Ito yung nag-viral. Nag-trending dati. Grabe yung pila. Isang buong block. Isang buong kalye. Titikman ulit natin ngayon. So, yan. Ito, simulan na natin. Siyempre, magsisimula tayo sa pinaka-higante. Diba? Strawberry flavor. Freshly cooked every day. Kasi mabilis sila maubusan dito. Ang daming dumadaan dito. Sino ba namang hindi matatakam? Pag mapapadaan ka dito, napaka-colorful ng kanilang mga donuts at mga ibang pasalubong pa. Hindi ka rin naman talaga magtataka kung bakit tinawag nilang dinosaur or higanteng donut. Halos kasing laki na ng buka ko. 35 pesos, isang peraso. Ang bigat. Tikman na natin. Okay, let's go. Ganun-ganun pa rin yung lasa niya. From before na unang na-try ko to. Siksik. Yung flavor ng strawberry nandun. Nilalagyan pa nila ng sprinkle at marshmallow. So kahit mapabata, mga feeling bata, para sa presyong kalye style na donut, tapos higante pa or mala dinosaur sa laki, mapapabili ka talaga. Yung pangalawang itatry natin, cheese roll na nag-viral din dati. Makikita nyo naman hindi ko na kailangan sabihin. Pagdating sa milk powder, hindi tinipid. Ayan. Asan lang po lumulubog yung kamay ko. Lumulubog talaga. Kasi freshly cooked everyday lahat. So pag sa morning, kasi 24 hours sila dito So pag sa umaga, nauubos agad, luto sila agad. Hanggang tanghali, merienda, pati gabi. Pag nauubos, luto sila agad. So para sa ganito kabigat, ganito kasiksik at hindi tinipid, 15 pesos lang. Tikman na natin, huwag na natin patagalin pa. Bukod
sa lambot, nakapansin-pansin naman. Yung dami ng milk powder niya, yun yung nagpapasarap eh. Tsaka yung nagdadala, yung lambot, kahit street style donut lang to, very affordable na, pasok sa masa, panalo pa yung lasa. Perfect to guys, kung may kape ka pa or hot chocolate. Bagay na bagay to. So ito naman yung choconut nila. Ito yung halos lahat naman ng donut nila nag-viral dito, nag-trending eh. Kasi may mga colorful na donuts sila eh, 'di ba? 3 pieces, 20 pesos. Choconut inspired ng kilalang choco butternut na nagtitinda sa mga mall. Basta sikat 'yon. Let's go. Ang lambot din niya, fluffy. Ayan o, may moist na part dito, which is nakakatuwa, type ko. Lasang chocolate. Para sa price niya, sa quality ng pagkakagawa at lasa, pero sa kalye mo lang mabibili, panalong-panalo na to. Ay, ang lambot to. Ang lambot, moist. Nakakatuwa. Ayan o, tingnan mo, bibiyakin ko makikita niyo yung pagkaano niya. Nakakatuwa. Moist sa side. Yan o. Nakakatuwa at nakaka-proud na until now, consistent pa rin yung pagkakagawa nila. From ilang years ago na na-vlog na natin sila, nung nagba-viral sila at pinipilahan ng napakahaba. Nakakatuwa. Kapwa taga-sampalok ko. Kaya no wonder, ang daming nababaliw ng mga estudyante dito. Every time dadaan, mapapabili ka talaga. Perfect pa sa pasalubong. May box pa sa kanila dito. Pwede kang bumili assorted. So ito na naman yung bagong pasabog ng Anielas. May bago na naman sila. Ayaw nilang tumigil sa mga kakadagdag na mga kakaiba. So meron sila ditong giant toasted buchi na magtataka kayo para sa laki niya, 10 pesos lang ang isa. Meron silang 3 flavors Ito yung munggo, meron dito sa gitna, yan yung cheese nila, then ube. Ganito kalaki. 10 piso lang. Giant toasted buchi, 10 pesos lang. Bagong luto lang. Mainit-init pa. Teka. Wow. Ang lambot. Lumulubog yung kamay ko. Tsaka chewy siya. Yan, no? Iikot ko para kita nyo, Wow. Alam nyo, para sa laki niya. 10 piso lang. Doon ako nagugulat, eh. Dito ko nakakagatin para kita nyo. Baka lang malaglag yung sahog, eh. Ang dami nilang pasabog. Dapat, ang plano ko lang dito, yung donut, eh. Nagkaroon pa tayo ng surprise na bagong itatry. Go. Ay, wow. Alam nyo ba, nandun yung lambot niya, yung pagka-chewy. Kasi lulubog yung kamay mo eh. Pero pag hinati mo siya, makikita mo yung pagka-chewy niya. Habang naghihiwalay sila. Tapos, yung added texture pag kinagat mo. Toasted sa labas, malambot yung loob. Added texture pa, tsaka flavor, yung sesame seeds. Tsaka sa munggo, very classic na lasa para sa 10 pesos Good thing natikman natin agad. Etong next na itatry natin, ube flavor naman. Ultimo yung sesame seeds nila, hindi tinipid. Grabe. Ayan, yung stretch niya. Wow. Tsaka may ube halaya talaga. Ganda ng kulay, no? So excited ako. Ayan, kita nyo, yung moist, ube halaya. Yung stretch niya, oh. Ganda, ganda. Galing. Parang kulang na lang sabihin ko, pinerfecto no? Para sa buchi na mabibili mo sa kalye, tas 10 pesos, tas ganito kalaki. Speechless. Okay, let's go, no? Ay, wow. Kung kanina nagulat na ako sa munggo, sa kanilang tatlo, ito na yung favorite ko. Tsaka ube halaya talaga. Ang sarap. Ang nagpanalo sa kanya yung texture niya. Toasted siya sa labas. Yung right amount ng pagiging toasted niya. Hindi siya matigas, malambot pa rin yung feeling. Tapos yung sa loob, very soft. Tapos yung mga toasted na sesame seeds, dagdag flavor. Panalo to 10 pesos lang. Giant na. Panalo. Another worth it na matry dito sa Anielas. Grabe, ang dami nilang pasabog. At hindi lang yon, hindi lang ito. Meron pa tayo itatry na isa. Bago rin nila. Of course, save the best for last. Ito yung kanilang pambato ngayon. Yung tipong kalalapag lang, ubos agad. Ito yung Spanish bread na, ayan, ang laki. Ang laki din. Kasi minsan, may mga nabibilan akong bakery na Spanish bread. Ang liit eh. Tsaka kulubot-kulubot. Ang ganda ng pagkakagawa nila. 10 pesos lang, guys. Ang laki. Tsaka yung likod nila, ayan, oh. Doon, oh. Kita mo na yung flavor niya. Ang
lambot guys. Sabi ko nga sa inyo bagong gawa. Sabi ko nga sa inyo, muntikan na kami maubusan Kakaluto lang, pagkalapag, nauubos agad. 3 days pa lang to guys pati yung buchi nila. Sa buchi nila, nakalimutan natin sabihin kanina, per flavor, nakaka 200 to 300 pieces sila per day. 3 days pa lang simula nung nagbukas sila. Try na natin to. Tingnan natin kung bakit nauubos agad to. Bakit pinagkakaguluhan agad. Let's go. Ang lambot. Unang kagat ko pa lang, lumulubog na sa bibig. Tsaka tignan niyo yung pinaka-flavor niya sa loob. Pinaka-feeling niya. Lasang-lasa mo yung pagiging buttery niya. Nandun yung slight tamis. Kasi mababalance out nung pinaka-outer bread Ang lambot to. Tingnan niyo, lumubog na yung daliri ko. Ayan, Hindi mafe-fake ng video. Hindi pwedeng gawing AI to, 'di ba? Yan, lambot. Pisil-pisilin ko na. Ang maganda dito, toasted yung ilalim. Ultimo yung harap, tsaka loob, malambot. So kahit toasted siya dito, hindi siya matigas. Hindi rin tiripid sa feeling. Yung makikita mong Spanish bread sa iba, ganito, kulubot-kulubot na pag binili mo. Hindi kagaya sa kanila. Ang ganda ng itsura. Sa iba, pag bumili ka ng Spanish bread, alam mo yun, ganito mo na mabibili. Yung kulubot-kulubot na, kahit bagong luto. Sa kanilang gaganda, Gandang picturean. Tsaka, 10 pesos lang to guys No wonder, kaya mabilis maubos. Nakailang refill na sila today. Worth it matry dito sa Spanya. Pag nagawi kayo, huwag niyong palalagpasin. May bago sila dito. Wow! Grabe, ang dami nilang gawa ngayon. Libo. So, dito nila ginagawa yung leche flan. Imagine niyo guys. Everyday, 3,000 pieces ng ganito ang ginagawa nila. Araw-araw yan August pa lang tayo guys Wala pang bare months. Pag nagbe-bare months sa kanila, nagdodoble, triple yung ginagawa nila everyday. 24 hours na non-stop na yung production nila. Galing, no? Yan. Halfway pa lang tayo. Marami pa naka-line up. Ready to steam na. Yan yung mga ilalagay sa steamer nila. So, yan. Dahil marami nga yung kanilang production, mga steamer nila, pangmalakasan talaga. So, 3 sila dito. Iba-iba yung trabaho nila. May tagalagay ng goma, taga-cover ng plastic, at tagalagay ng mixture. Hati-hati sila ng job. Yan. So, sabi nila, 20 minutes to 45 minutes, depende. Kasi chine-check nila yan from time to time. Kailangan bantay. Todo bantay. Ooh. Fresh from the factory. Ang mahiwagang leche flan nila. Alat natin yan. Wow, grabe. Grabe the texture. Very creamy. Ramdam mo rin yung pagiging milky niya. Andyan yung tamis, normal, dahil leche flan. Ito yung tipong wala ka nang maipipintas. Oh. Yan. Imagine niyo sa effort ng pagluto, 60 pesos lang. Sige, mamaya ako na i-enjoyin to. Siyempre, try din natin yung mga ibang pangmalakasan pa nila. Grabe guys. Tignan niyo naman yan. Yan, simulan na natin. Freshly baked.
Ooh! Ang bango-bango, alam mong tsokolate. Tapos ang dense. 100 pesos lang din, guys. Grabe guys, parang kumain na choco butternut na donut. Napapaalala yung childhood favorite ko na ginawang cake, ha? Hindi ka mapapahiya sa design niya kasi very attractive yung kulay niya. Hindi tinipid, siksik, 100 pesos lang, at kulay pa lang matatakam ka na. No wonder, kaya ang dami nilang reseller kahit sa ang lopalop ng Pilipinas. Eto naman! Nagulat ako, meron din sila nito. Hopya na baboy with ube. Tignan nyo pa lang, itsura pa lang niya. Yung ube, napaka moist at bagong gawa yan araw-araw. Try na natin. Tsura pa lang, hindi na talaga tinipid. Ang galing nito ha. Lasa mo yung baboy. Andyan yung texture ng pagkahopya. Tapos, samahan mo pa ng ube halaya. Grabe sa combination. Bagay na bagay. Siksik, ang bigat. 100 pesos lang. May 7 pieces ka ng hopya. Hindi tinipid sa ube. Sobrang sulit nito. Okay rin to pang regalo. Pang pasalubong. Very unique. Hindi mo masyado makikita sa iba. Ang ganda ng combination ng baboy tsaka ube halaya. So, nandito tayo ngayon sa May Santa Mesa dahil meron tayong food trip na itsura palang matatakam kayo. So, nandito tayo sa may kalye ng Anonas, corner road 5. Malapit lang siya sa PUP. Pero hindi sobra. Basta kahilera niya ang PUP. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga food trip natin. Nagsimula po kami nung pre-pandemic po, year 2019 po. Nakaisip po yung kapatid ko na mag-start po ng negosyo para ma-lessen po yung gastos namin sa naming pamilya at makatulong din po siya sa aking mga magulang po. Kasi dalawa pa po kami nung kapatid kong bunso nag-aaral kaya gusto po niya makatulong talaga. Tapos po, ayun, dahil po sa 600 pesos po na pinairam po ng girlfriend ko noon na ngayon wife ko na po, ayun po, lumago na po yung negosyo namin. Tapos, kung ano po yung nakikita nyo ngayon, yun na po yung bunga ng mga kakaisa po namin magkakapatid. Tapos nakaka-proud din po dahil ngayon po nakakatulong na po kami sa ibang tao. Tapos actually po may napag-graduate na rin po kami isang student na ngayon nag-full time na po ngayon sa Dream Rose po. So guys, itong kakainan natin ngayon na Dream Rose Dessert Cafe, na vlog ko na to before. So babalikan natin ngayon dahil may mga bago silang flavors. So sikat sila sa crepe rolls. So nandito yung mga flavors nila na iba't iba. Dito ako nabilib guys. Imagine niyo, nag-start lang to silang magkakapatid for 600 pesos ang puhunan. Ngayon, meron na sila sariling pwesto. Online lang sila dati before pandemic. So ito yung tinatawag nilang mango crepe rolls. Yan. Kita nyo? Then, ito naman yung Oreo crepe roll. Wow! Diba? Tsura pa lang. Then, ito yung sinasabi ko sa inyong bago nila. Ube queso crepe roll. Wow! Diba? Imagine nyo, ito pa lang yung kulay. Ang ganda-ganda na. Yan. Ang ganda. Diba?
Tatry natin to. Simula muna tayo dito sa classic flavor nila na mango, 275 pesos. Hindi tinipid. Ganun-ganun pa rin. Ito yung tipo ng dessert na pag natikman mo, mapapasaya ka eh. Yung lasa niya, nandun yung tamis kasi dessert siya talaga eh. Pero grabe, nag-uumapaw sa lasa ng mango. Hindi tinipid. Promise ko sa inyo, hindi ako mapapahiya. Pag tinry nyo to, imposibleng hindi nyo magustuhan. Worth it yung 275 pesos nyo. Tsaka with love ginagawa. Hindi ganun kadali Matrabaho to. So, dito na tayo sa Oreo crepe roll nila. Ooh. Oh, wow. Alam niyo guys subtle lang yung tamis niya. Nandun yung tamis pero hindi kayo mauumay kasi yung crepe niya, sa dami ng crepe na nilagay, nababalanse niya yung tamis na nabibigay ng Oreo. For me, balanse. Masarap din to. Galing nila naisip nila to. Kahit ito, highly recommended ko rin sa inyo. Kung papipiliin ako sa dalawa, kung gusto mo magkaroon ng konting lasa ng fruit, dito ka sa mango at very, very light lang. Kung mahilig ka naman sa dessert, hindi ka nag-worry sa tamis, go for this one. At dito rin ako excited, guys. Ube queso, crepe roll. Wow! Huwag na natin patagalin pa. Tikman na natin. With ube halaya to, guys. So, itong ube queso crepe roll nila, 285. Yung mango tsaka Oreo, parehas na 275. Ibang level to. Oh my God. Kung masarap na yung mango at kung masarap na yung Oreo, nag-ibang level to guys. Swear. 100%. Andito yung alat, tamis. Grabe, pagiging creamy niya, nandito na lahat. Yung alat ng cheese, yung tamis nung ube halaya. Grabe. Legit, 100%, baka 200% pa yung sarap niya. Kung masarap na tong dalawa, nagulat ako, mas may isasarap pa pala. Ang galing kasi ito yung bagong flavor nila bago lang tong dinagdag. Ito na yung mga classic nila, ng mga dati pa. Galing, ang sarap nito. For me, para sa tatlong crepe roll nila, ang top 1 ko, itong ube queso. Sumunod, itong mango. Pangatlo, yung Oreo. Pare-pareha silang masarap. Pare-pareha silang dapat yung matry kasi iba-iba yung atake nila. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano yung pinaka nagustuhan ko dito, itong bago nila, ube queso. 285 lang para sa sarap niya, guys. Sobrang worth it nito. Walang halong joke. Pwede mo pa i-share to kung ayaw mong sobrang dami, di ba? Worth it. Panalo to. Alam niyo ba guys na sobrang inspiring ng story ng may-ari nito? Dati siyang nagtatrabaho sa isang sikat na coffee shop and after mag-resign, naisipan niya na lang gumawa ng sariling business niya. Pero actually, during that time, yung 600 na ginamit niyang pangpuhunan, inutang pa lang muna niya. Nilakasan lang din talaga niya yung loob niya dahil may tiwala siya sa produkto niya. At kahit dumating pa yung pandemic noon, mas lalo lang niya pinagpatuloy at lalo pa siyang nakilala. Kaya naman ngayon, dahil sa determinasyon niya, nagbunga na lahat ng paghihirap niya. At isa pang nakakatuwa sa kanila, tatlong magkakapatid silang tulong-tulong dito. Kaya naman ngayon na may pwesto na sila, mas lalo lang dumami yung mga customers nila. Na-feature pa nga sila sa isang TV show at everyday mababa na yung 100 plus tab nila. Kaya naman kung ikaw yung magulang na itong tatlong magkakapatid na masisipag, sure ako, sobrang proud na proud ka rin. Buhay na buhay yung pagka-green niya. Mahal pa naman ang avocado ngayon. Ano? Tignan nyo naman yan. Wow. Alam nyo ba guys, mabilis ma-wipe out to.
Maya't maya may order sa kanila. So, after na mga crepe rolls nila, dito naman tayo mag-move on sa mga cakes nila. So, meron silang Graham. Ang flavor nating pinili dito, avocado de leche na 285 pesos. May avocado ka. At leche flan in the middle, 285. Meron din sila ditong Biscoff Tiramisu, 290 pesos. So, meron din siyang layer ng Biscoff sa loob. I think yung na-try kong ganito sa kanila before, wala pang leche flan sa gitna. So, ngayon, i-try natin. Wow! Tingnan natin kung makakuha tayo ng leche flan. Ayun, ayun. Ayun nga, may leche flan. Pero nabalutan ng cream eh. Ayan yung leche flan, kung makikita nyo. Malaking bagay na may mga fresh avocados kasi yung tamis na nabibigay ng leche flan, nababalansin. Kasi avocado, plain lang, di ba? I-next naman natin itong nagva-viral na tiramisu. Parang kahit saan na ata may tiramisu ngayon eh, no? Ayan. So, nasa sa inyo kung gusto nyo ng frozen, medyo matigas-tigas, or yung ganitong smooth lang, melted ng konti. Gusto ko yung pagka-dark ng kakao. Ayan. Uy. Ayan, yung Biscoff. Perfect tong mga napili natin dahil alam mo, given yung tamis, pero dahil sa pagka-dark or pagkatapang nung kakao, hindi ko alam eh, basta ang bagay niya eh. Ang hirap explain eh. Basta, panalo itong mga piniling natin kasi kung makikita nyo naman kanina, pinakita ko dyan, na ang dami-dami nilang flavors. So ito, minake sure ko wala tayong naulit na flavor. Tsaka bago rin kasi yung tiramisu nila. Ngayon, mag-move on tayo sa cake na bago din nila. At gamit din nila crepe. Sa mga gusto po mga try ng produkto po namin, pwede nyo pong i-check yung FB page namin po. Hello Dream Rolls po. Tapos yung address po namin is 2113 Road 5, Santa Mesa, Poresa po. Ang landmark niya po is yung Barangay 628 po. Thank you po. Ito yung mango crepe cake. 1.7 isang order nito. Grabe. Ilang layer ng crepe to. Tsaka maraming mango na nilalagay. With love talaga ginagawa. So, pinaslice na natin para makita nyo. Tapos, naglalagay din sila ng sauce. Nasa sa inyo kung plain lang or mag-a-add kayo ng sauce. 200 additional para sa sauce. So, may choices kayo kung Nutella or Biscoff. Additional 200 pesos lang kung gusto mo pang mag-next level yung sarap ng cake. Nutella siguro muna. Ay, hindi. Biscoff na muna. Naguluhan pa eh, no? So, yan. Yan, oh. Kita nyo naman yung layer, pati ng mango. Ooh. Wow. Grabe, ilang layer to. Effort. Wow. Kaya ba natin isubo to? Try na natin. Favorite ko pa naman ang Biscoff. So, yung lasa niya, similar lang din dun sa na-try natin kaninang mango crepe roll. Ang nag-iba lang yung flavor ng Biscoff. So, at least yung nasa roll, kung gusto mong solo-solo lang, kung gusto mo ng pang maraming tao, etong cake nila. Pwede rin pang regalo kasi kakaiba. Ibang atake. Ang sarap nito. Masarap din. Alam ko nagsasawa na kayo sa puro masarap na lang, pero masarap talaga siya. Kung sweet tooth ka pa, sobrang may enjoy mo to. So, nandito na tayo sa Nutella.
Again guys, additional 200 lang para sa sauce. Pero pwede rin wala namang sauce kung gusto nyong cake lang. Kasi no, grabe. Grabe the effort dito sa cake na to. Kuha tayo ng chocolate. Ang kinagandahan na to guys, yung mga ginagamit nila dito, branded talaga. So pag sinabi nilang Nutella, Nutella talaga yung gamit nila. So pag sinabi nilang Biscoff yan, yung legit na Biscoff talaga yung gamit nila. Kaya huwag kayong mag-alala, worth it yung ibabayad niya dito. At premium yung mga ingredients na ginagamit nila. So kung tatanungin niyo ako anong mas nagustuhan ko, kung yung Nutella sauce or itong Biscoff, syempre, bias ako, Biscoff ako. Favorite ko ang Biscoff eh. Pero masarap din yung Nutella. Kung mahilig kayo sa chocolate, pero Biscoff talaga ako. All the way. So yun lang guys, yan yung mga natry natin sa kanila dito. Wala pa sa kalingkingan tong natry natin. Sobrang dami pa nilang iba't ibang flavors dito. Nasa sa inyo na lang kung anong gusto nyong matry. So guys, nandito tayo ngayon sa May Quiapo dahil bibisitahin natin yung oldest, almost 100 years old na, simula 1927 pa na factory ng hopya dito sa Quiapo. So, ito yung Kim Chong Tin Hopya. Malapit lang siya sa may SM Quiapo. So, papakita ko sa inyo yung way pa rin nila ng pagluto dito dahil hindi nila binago since nagsimula sila. 4 generations na to guys. Tara, papakita ko sa inyo. Ito yung trabahong kala mo madali eh, no, kuya? Yan yung nakakapagod. So, yan yung dough nila. Itong process na to, yan yung tinatawag nilang cutting. Ano ito, kuya? Okay. So, yan yung mamasa mo pa mamaya. Okay. So, itong ginagawa ni Kuya, yan yung bite size na munggo flavor. Sanay na, ang bilis ang kamay ni Kuya. Itong flavor naman na ginagawa ni Kuya, yung munggo flavor with salted egg. Oh, solid ng salted egg, oh. Ayan, puno na. Grabe rin pala. So, kailangan pinipit-pit na ganyan. Ready? Galing. So, sabi ni Kuya, ayan, pinupunasan daw ng gatas. Pampano yan, Kuya? Pampapula po. Pampapula. Wow. So, dito ang dami niya namang choices. From ube, black munggo, at yung pinaka-classic na munggo. Meron pa silang sugar-free na munggo. Munggo pork floss. Ito yung munggo with salted egg. Tapos yung munggo with chicken floss. Diba? Ang daming atake. Meron din silang diced munggo. Mango, meron na rin. So, yan yung pandan kanina pinakita ko sa inyo. At hopya ko doon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, sikat na talaga to. Dati pa. Rian Ramos. Ang dami na nag-feature sa kanila. Ayan, kahit si Chris Aquino. Sa dami nilang iba't ibang flavors, namili na lang tayo kasi hindi natin kaya matikman lahat. So, ang mga napili natin, ube cheese, mango, pandan, black munggo, chicken floss, at salted egg. 6 yung itatry natin. So, nagre-range naman yung price nila from 60 pesos to 75 pesos. So, depende sa kukunin nyo at depende sa flavor. Try na natin. Unang itatry natin, hopya munggo with salted egg. Yan.
So, yan yung salted egg nila. Kaya guys, ito yung unang tinry natin kasi isa to sa mga bestseller nila. Nagustuhan ko yung lasa nito, alam nyo ba guys, kasi yung combination ng alat ng salted egg, bagay na bagay dun sa tamis at texture ng pinakamunggo na hopya. At gusto ko dito yung ginagamit nilang salted egg, yung medyo basa-basa. Kung makikita nyo dun sa process na pinakita ko sa inyo kanina. For me, walang umay factor. So ito naman, ito yung medium size nila, black munggo. May mga sesame seeds pa, makikita nyo. Ooh. Red bean yung gamit nila dito. Try na natin. Ang mangingibabaw talaga dito guys, yung charcoal flavor talaga niya. Yun yung panalo for me ah. Hindi mo madede na yung lasa ng charcoal eh. Andun talaga eh. Kahit amoy eh. Tsaka maganda doon, hindi siya oily. Tapos flaky pa, enough lang yung kapal nung pinaka-balat niya. Diba? Tingin ko for me, kaya nagsa-stand out sila sa mga ibang gawang hopya dito. Dahil sa way nila ng paggawa, sa lasa, tingnan nyo naman, 98 years na. Diba? Hindi naman sila magtatagal ng ganyan at hindi tatangkilikin up to now. Diba? Kundi dahil masarap. So, mango flavor na yung kakainin natin. Ayan. So, dito daw guys, jam yung gamit nila. Try na natin. Tingnan natin kung pasado sa atin. Ooh. Hindi naman nakakagulat yung lasa niya kasi kung paano yung lasa ng mango jam, ganun yung lasa niya. Tapos, sabayan mo ng charcoal taste dito sa hopya. Para siyang peach mango pie na lasa. Na iba lang yung texture ng kung saan siya nakalagay. Ube cheese naman yung itry natin. So, ito, kakaiba kasi siya lang yung purple lang katawan niya. May cheese siya, ayan o. Yan. Cute yung cheese. Bukod sa strong yung amoy niya ng ube, pati yung lasa, alam mong every bite, dinadala ka sa unang panahon. Halata mong sinauna pa yung way nila. Very traditional. Pandan naman yung next flavor natin. Second to the last. Ooh, kita mo na agad. Pandan. Color green. Yeah. Bango! Very light yung pagkalasa ng pandan niya. Not too strong. Nandun, may hint, pero hindi sobra. So may tamis, konting hint lang ng pandan. Andun pa rin yung munggo flavor niya. Last but not the least, itong hopya munggo with chicken floss. So 36 pesos yung ganito, XL size nila. Oh, try na natin. Ito alam mo ng modern style to eh. Kasi itong floss, sikat to sa Singapore. So in-incorporate na nila dito ha. Good idea kasi syempre hindi porket naman dahil ang tagal-tagal mo na sa industry, kahit 98 years ka na, hindi ka na magle-level up pa. So kung ako naman ang tatanungin nyo, ano yung top 3 ko dito? Number 1, pinakagusto ko, yung salted egg. Top 2 ko, of course, yung black munggo, yung red bean yung gamit. Top 3 ko, etong munggo with chicken floss. Yan yung top 3 ko.